Good morning. Ngayong araw ay isi-share ko sa inyo kung paano gumawa ng self-watering bucket na gamit ang mga timba na recycle na timba. So ang mga kailangan natin dito ay gunting, lagari, kahit anong lagari ay pwede, barena na kailangan lang ng drill bit, at scrap na PVC na ikakat lang natin na may angle sa baba. At pagkatapos ay drainage pipe na merong mga butas. Ito ay butas na kapag binili. Nasa mga 2.5 inches ito. So magpuputol lang tayo ng 3 nito na magsisilbing pinakatangke sa baba. So magpuputol tayo ng 3. Tapos ay ipupwesto lang natin sa pinaka baba ng timba. Yun ang magsisilbing pinakatangke natin dito sa timba na ito. So magpuputol tayo ng 3. Tapos ay ipoposition lang natin na magkakadikit-dikit sila. Tapos ay maglalagay tayo ng pinaka gap dun sa ibaba na yun ang magsisilbing pinaka parang kumbaga sa atin nung unang panahon parang pabelo. Kumbaga o yung pinaka wicking sa English ay wicking materials na magsisilbing yun ang maghahatid ng moist galing sa baba sa tangke paitaas. Tapos ay maglalagay lang tayo dito ng butas sa gilid ng timba na ang height ay mababa lang ng kaunti dun sa drainage pipe na ginamit natin. So make sure lang natin na mababa ng kaunti. Ang purpose nun bakit mababa ng kaunti para magkaroon ng gap dun sa pinaka tubig o tangke at sa garden mix. Kaya kailangan siguraduhin natin na mababa ng kaunti. And then, bubutasan lang natin yung pinaka magiging pwesto ng PVC na inlet pipe na pilitin natin na hanggat maaari ay walang makakapasok na lupa kapag sinuksok na natin yung inlet pipe. So yan, ilalagay lang natin yung inlet pipe. Pagkatapos ay ipopwesto natin dun sa katabi ng dalawa na nauna. Yan ang magiging inlet pipe natin. So ang haba ng inlet pipe, kung mapapansin nyo, ay mataas lang ng kaunti sa timba. So dito natin lalagyan ng tubig. Pagkatapos pag napuno na yung pinakatangke, pag nag-overflow na yan, ibig sabihin dun na yung pinaka laman ng ating tangke. Okay? So pagkatapos ay pwede na nating i-mix yung garden soil na gagamitin natin. So ang gagamitin natin dito ay vermicast na pinoproduce namin dito sa amin. Makikita nyo may mga bulati pa. At pagkatapos ay i-mix lang ito gamit ang rabbit manure o tae ng rabbit, dumi ng rabbit na merong mga kusot, na merong mga hay na mula sa ating mga alagang rabbit. Ito yung na-mix namin na garden mix at pwede pa natin lagyan o dagdagan ng garden o ng vermicast. Okay, pagkatapos i-refill na natin yung pinaka bucket natin. At tulad ng sinabi natin kanina, kailangan nating i-compact yung sa gilid dahil yan ang magsisilbing wicking material para sa capillary reaction o yung kumbaga sa ibang salita ay evaporation, na siya yung maghahatid ng moist galing sa baba sa tangke papunta sa buong bucket natin. So i-refill natin yan na kasing height lang nung old na pating na pinanggalingan ng ng halaman natin. Ito ang tinanim namin dito ay lemongrass o tanglad dahil napakamahal ng lemongrass dito sa area namin. At palagi natin, alam mo naman ang mga Pilipino, ay palagi natin ginagamit ito at sa tsaa. At i-refill natin yan sa level na pwede pa nating lagyan ng mulch. So make sure na hindi malalagyan yung inlet pipe natin. So pag ni-refill natin ng tubig sa inlet pipe, dadaloy dyan, at pag nakita natin nag-overflow na yan, ibig sabihin, tama na yung paglalagay natin ng tubig. Tapos yung capillary reaction para mananatiling moist o basa ang ating
garden mix. So dito ay lalagyan lang natin ito ng mulch na gamit yung rabbit manure at saka na may hay at pagkatapos na merong mga kusot o shavings. And then i-refill lang natin to hanggang sa taas para hindi mag-evaporate ang tubig. At pagkatapos nun ay i-refill lang natin o babasain muna natin yung pinaka itaas para sa initial moisture ng ating garden. Ito yung napakahalaga na yung unang basa ng ating lupa. So babasahin lang natin ito na hindi naman natin ito pakakadami na dito natin pupunuin yung tangke. Hindi, para lang mabasa as much as possible yung lupa para mas madali next time. Yun na yung magiging capillary reaction na palaging basa yung ating lupa, and then i-refill lang natin ito. Yan yung sinabi natin kanina, gamit yung inlet pipe. Pupunuin natin yan hanggang sa makita natin yung pinakagilid na mag-overflow na. Ibig sabihin, tama na yung pagpapatubig natin. So hindi tayo mag-worry na mabababad yung ugat ng mga halaman natin. So ganun lang kasimple ang ating wicking bucket na maglalas ang kanyang tubig hanggang 5 araw. So lahat ito, nakikita nyo yung mga wicking bucket namin dahil nagtatrabaho ako ng full time at pinapatubigan lang natin yan gamit yung timer at every 5 days bago maubos o bago matuyo ang aming mga garden. Maraming salamat!